Mabilis na lumipas ang isang buwan at muling pumunta si Zhao Xin sa lugar ng pagsasanay ni Ming upang sabihing maghanda na para sa nalalapit na tournament. Matagal nang hinihintay ni Ming ang araw na ito at nagtanong siya kung paano isasagawa ang labanan. Ipinaliwanag ni Zhao Xin na kapag may alitan sa teritoryo ang dalawang puwersa sila ay direktang maghaharap. Dalawang puwersa lamang ang may alitan sa kanilang Immortal Temple, ang Five Elements Divine Dynasty at ang Eternal Divine Mountain. Ang sitwasyon ay nagtatag ang kanilang templo ng maraming Divine Kingdom sa mga teritoryo ng dating limang imperial na dinastiya at nag-udyok din ng maraming faction na humiwalay sa mga dinastiya. Tungkol naman sa Eternal Divine Mountain, ang pinag-aagawang teritoryo ay wala sa Tianyuan Continent kundi sa isang malaking mundo na tinatawag na Milua Continent. Nag-usisa si Ming kung paano nagsimula ang alitan nila sa Eternal Divine Mountain at kung noon pa man ay kontrolado na ng kanilang templo ang Milua Continent dahil nabanggit na may hawak itong higit sa isang malaking mundo. Ipinaliwanag ni Zhao Xin na bukod sa kanilang mga gawain sa Tianyuan, ganap na kontrolado ng kanilang templo ang Pure Origin Continent at bahagyang kontrolado ang Milua Continent. Kamakailan lamang natuklasan ang Milua Continent at sabay nilang natagpuan ito ng Eternal Divine Mountain at nagpadala ng maraming master upang sakupin ang mga bahagi nito. Sa kasalukuyan ng kanilang mga puwersa ay magkasalit-salit na parang mga ngipin ng aso at kung hindi malinaw na iguguhit ang mga borders ay madaling mauwi sa matinding labanan na makakasama sa dalawang Divine Land. Nahulaan ni Ming na tiyak na mayaman sa resources ang Milua Continent kaya ito pinahahalagahan ng templo. Kinumpirma ito ni Zhao Xin at ipinaliwanag na ang kontinenteng ito ay may malupit na kapaligiran at walang taong naninirahan maliban sa ilang mga nilalang, ngunit sa ilalim ng lupa nito ay may napakaraming nakabaong high-grade spirit stone na hindi matataya ang halaga. Pagkatapos ay nagtanong si Ming kung sino ang una nilang haharapin. Sumagot si Zhao Xin na una ang Five Elements Divine Dynasty, susundan ng Eternal Divine Mountain na may parehong mga patakaran at halos sabay na isasagawa. Bawat panig ay maglalabas ng ilang pinag-aagawang rehiyon at magpapadala ng mga disciple upang maglaban at ang mananalo ang magkakaroon ng karapatang gamitin ito. Sa kabuuan ay may mahigit 100 laban at 36 dito ay nasa antas ng Martial Dominator. Agad na naunawaan ni Ming na kung may sapat siyang lakas at hindi masugatan ay kaya niyang labanan ang lahat ng 36 na laban. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Xin at nagbabala na napakahirap lumaban sa 36 na laban at kung manalo man si Ming ng 3 sunod-sunod ay gagawa ng kontrahakbang ang kalaban, partikular laban sa kanya at maaaring magdala ng tulong mula sa labas. Mahinahong sumagot si Ming na hindi ito mahalaga dahil tiwala siyang walang sinuman sa Tianyuan Continent sa antas ng Martial Dominator ang makakatalo sa kanya at sa pinakamasama ay makakapagtala siya ng tabla nang hindi dinudungisan ang pangalan ng templo. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhao Xin na mabuti at isinama siya upang makipagkita sa temple leader at sa iba pang mga senior brother at elder. Bagamat sumali na si Ming sa Immortal Temple ay kakaunti pa lamang ang kanyang kakilala bukod kina Yu Lianyan, Ding Wei, Zhao Xin, at Wu Chen. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makilala ang iba. Ang espasyo sa loob ng templo ay patuloy na nagbabago at si Zhao Xin na malinaw na bihasa sa sining ng paglipat ay ikinaway lamang ang kanyang manggas at sila ay dumaan sa mga patong-patong na espasyo upang makarating sa isang malaking bulwagan. Ang kisame ng bulwagan ay konektado sa kalangitan kung saan tanaw ang hindi mabilang na araw-buwan at mga bituin habang ang mga ulap ay dumadaloy. Ang bulwagan ay napakaluwang at simpleng nilagyan ng mga batong upuan kung saan isang grupo ang nakaupo at masayang nag-uusap. Ang pagdating ni Ming at Zhao Xin ay umakit ng pansin ng lahat at isang binata ang tumayo at nakangiting nagtanong kay Zhao Xin kung ito na ba ang bagong junior brother. Ang binatang ito ay may pambihirang tindig na kasuot ng puting balabal, may scarf sa ulo, may hawak na pamaypay elegante at may kakaibang alindog na nagbibigay ng maginhawang pakiramdam sa sinumang kausap. Hindi siya gaanong kagwapuhan ngunit kahit ang pinakagwapong tao ay mangingibabaw kung ihahambing sa kanya. Mayroon siyang natatanging aura na sa unang pagkikita pa lamang ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Ming. Ipinakilala siya ni Zhao Xin bilang si Jin Shanbai, ang kanilang pinakamatandang senior brother. Mabilis na nagbigay galang si Ming at magalang na binati ang kanyang pinakamatandang senior brother. Pinatayo siya ni Jin Shanbai at habang tumitingin ay lalong natuwa, sinabing mas maganda siya sa personal kaysa sa kanyang narinig at pinuri ang kanyang pambihirang katangian at sinabing tiyak na magtatagumpay siya sa tournament at itataas ang pangalan ng templo.
Mapagpakumbabang sumagot si Ming na gagawin lamang niya ang kanyang makakaya. Habang nagsasalita ay sinuri niya ang paligid at nakita niyang kabilang sila ni Zhao Xin ay 8 tao lamang ang naririto at malamang ay sila ang 8 disciple na tinanggap ng templo sa nakaraang 1,000 taon. Sa 8 ito ay si Ming lamang ang nasa martial dominator kaya siya lamang ang maaaring sumali sa tournament. Masayang lumapit si Ding Wei at tinawag siyang junior brother at tinanong kung hindi niya ba siya babatiin bilang senior sister. Noon ay nagkita sila sa Xuanshan Great World kung saan ginamit ni Ming ang pangalang Ye Wudi at nagpanggap na mula sa Tongtian Divine Land at magkasama silang humarap sa panganib at nagkaroon ng pagkakaibigan. Kahit maraming taon na ang lumipas ay sariwa pa rin ang mga alaala. Nahihiyang ngumiti si Ming at magalang na bumati kay senior sister Ding Wei. Buong pagmamalaking sinabi ni Ding Wei na siya na ang mag-aalaga sa kanya at iniunat ang kanyang pinong kamay upang himasin ang ulo ni Ming na parang bata at si Ming ay napangiti na lamang at hindi makagalaw. Pinigilan ito ng pinakamatandang senior brother at sinabing tama na. Tumawa si Ding Wei at sinabing dahil pinapaboran siya ng pinakamatandang senior brother ay hindi na siya manggugulo at isa-isang ipinakilala ang iba pang mga senior brother. Itinuro niya ang isang lalaking kasintayog ng bakal na tore na may maitim na mukha at sinabing ito ang pangalawang senior brother na si Sun Tianwang, isang third realm longevity na master. Mabilis na binati ni Ming ang kanyang pangalawang senior brother. Si Sun Tianwang ay tahimik at hindi mahilig magsalita, marahang tumango at sinabing mabuti siya at dapat magsikap at sumagot si Ming na gagawin niya. Ang sumunod ay isang maliit at matabang lalaki na parang isang malaking melon na may maputing balat at bago pa man siya ipakilala ni Ding Wei ay masaya na siyang nagpakilala bilang si Huang Zixing, ang ikatlong senior brother, at binati naman ito ni Ming. Ang mga natitira ay mga kakilala na ni Ming na sina Yu Lianyan, Wu Chen, at Zhao Xin, kung saan si Zhao Xin ang ika-4, si Wu Chen ang ika-5, si Ding Wei ang ika-6 at si Yu Lianyan ang ika-7. Si Ming ang ika-8 kaya tinawag siya ng lahat bilang Little Eight. Nang makilala na ng lahat si Ming ay sinabi ng pinakamatandang senior brother na nabanggit ni Zhao Xin na maaari siyang pumasok sa Supreme Master sa tamang panahon at tumango si Ming bilang pagsang-ayon. Tuwang-tuwang sinabi ni Jin Shanbai na sa 8 ay si Ming lamang ang Martial Dominator at si Yu Lianyan ang Supreme Master at orihinal na dapat silang dalawa ang lalabas, ngunit dahil mas malakas si Ming ay mas mabuting siya ang lumaban. Nagtanong si Ming kung sino ang lalaban sa antas ng Martial Arts Saint at masayang sumagot si Ding Wei na siyempre si Zhao Xin na nasa Divine Saint stage at walang mas angkop kaysa sa kanya. Tumango si Ming at naisip na kung si Zhao Xin ang lalaban ay hindi magiging masama ang resulta. Habang nag-uusap sila ay dumating ang isa pang grupo kabilang ang Temple Leader at siyam na iba pa na malamang ay ang mga Elder. Mabilis na nagbigay galang ang 8 at marahang ikinaway ng Temple Leader ang kanyang kamay at sinabing hindi na kailangan ang pormalidad. Nang maupo ang lahat ay bulong na ipinaliwanag ni Ding Wei na ang mga naririto ay pawang mga Upper Elder na may tunay na kapangyarihan na ang pinakamababa ay nasa 5th realm of longevity. Sa kanilang Immortal Temple ay ang pinakamataas ay ang Grand Elders na kahit malalakas ay kakaunti at karamihan ay nasa saradong pagsasanay at hindi nakikialam sa mga panlabas na gawain. Sumusunod ay ang Upper Elders na namamahala ng mga aktwal na gawain at may mataas na katayuan, pangalawa lamang sa Temple Leader. Sa ibaba nila ay ang mga ordinaryong Elder na humahawak ng iba't ibang tungkulin at pinakamarami. Nang tanungin ni Ming kung ilan ang Elder sa kanilang templo, alam niyang pawang sila ay mga Longevity Realm na Master. Sumagot si Ding Wei na sa 3 malalaking mundo ay mahigit 100 Elder sa kasalukuyan. Nagtanong pa si Ming kung anong antas ng longevity ang Temple Leader at sinabi ni Ding Wei na ito ay nasa 8th realm at kung wala ang Temple Leader at ang mga naunang malalakas na henerasyon ay hindi nila makakamit ang kasalukuyang kalagayan. Ang Temple Leader ay isang matandang lalaki na may puting buhok, puno ng kulubat ang mukha at ang kanyang anyo ay parang batong inukit. Wala siyang ekspresyon at sinabing sa tournament na ito ay sina Ming, Yu Lianyan, at Zhao Xin ang lalahok at kung makakapasok si Ming sa Supreme Master sa tamang oras ay papalitan niya si Yu Lianyan at nagtanong kung may pagtutol. Iminungkahi ni Jin Shanbai na dahil ipinagbabawal ng mga patakaran ang paggamit ng panlabas na bagay at tanging katawan lamang ang pinapayagan, bakit hindi gamitin ng Temple Leader ang Great Blessing Art upang mapalakas si Ming. Sumagot ang Temple Leader na hindi pa ito ang oras at kung magpakita ng sapat na galing si Ming ay hindi na niya kailangan ng Great Blessing Art.
Nakangiting sinabi ni Jin Shanbai na tila mataas ang pagtingin ng temple leader kay Ming. Tumawa ang isang upper elder at sinabing si Jin Shanbai ay kadadating lamang sa Tianyuan kaya hindi niya alam ang mga kaguluhang ginawa ni Ming kamakailan. Bilang dating vice sect leader ng Haotian sect ay pinalago niya ito sa loob lamang ng ilang taon at sinakop ang buong Eastern Sea pati na ang 3 malalaking isla, 6 na base at 72 kaharian at pumunta pa sa Demon God Continent upang kumita ng ilang trilyong longevity coins. Nagulantang si Jin Shanbai at nagtanong kung totoo ang lahat ng ito. Bumuntong hininga si Ming at sinabing kahit totoo man ay wala na siya ngayon at nang maalala ang kanyang malaking puhunan sa sect at ang kanyang ilang trilyong longevity coins at 9-star warship ay nakaramdam siya ng sakit. Tumawa si Jin Shanbai at sinabing ito ay dahil napakahina pa ng kanyang lakas upang protektahan ang kanyang sariling interes, ngunit sa kanyang talino at kakayahan ay tiyak na mas malaki pa ang kanyang kikitain sa hinaharap at ang pinakamahalaga ay magkakaroon siya ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Nagsalita ang temple leader at sinabing ang lugar ng tournament ay nasa central capital ng Five Elements Divine Dynasty at dahil kakaunti na ang oras ay dapat na silang umalis. Pagkasabi nito ay bumaluktot at nagbago ang espasyo at malinaw na naramdaman ni Ming na ang kanilang kinaroroonan ay mabilis na inililipat. Sa isang kisap mata ay nagbago ang tanawin at sila ay nasa loob na ng palasyo ng central capital na napapaligiran ng mararangyang gusali. Sa hilagang silangang sulok ay may isang malaking arena na kayang maglaman ng ilang 10,000 manunood. Ang arena ay hugis bilog na may mga upuang paikot na bumubuo ng daan-daang paikot na parang singsing. Sa gitna ay ang malaking arena ng labanan na may mga nakaukit na formation upang maiwasan ang pagkasira ng paligid sa oras ng labanan. Pagdating ng Immortal Temple ay walang samalubong sa kanila at direkta silang umupo sa hilagang bahagi malapit sa gitna. Ang ibang upuan ay unti-unti nang napuno. Ang 4 Great Divine Lands 5 Elements Divine Dynasty at maging ang 9 Holy Lands at iba't ibang dakilang sect ay dumating din ngunit sila ay nasa likod na upuan. Ang mga nanunood lamang ay nasa malayong labas nakatitig sa gitna. Siyempre kahit ang mga ito ay karamihan ay mula sa mga akademya kamag-anak ng emperor at mga opisyal, ang mga ordinaryong tao ay walang karapatang pumasok. Pagdating ni Ming ay nakita niya sa kabilang upuan ang mga tao ng Five Elements Divine Dynasty kabilang ang ilang pamilyar na mukha na sina Feng Wushang, Jiang Taishang, ang dating prinsipe ng Asher Dragon, ang dating prinsipe ng Black Tortoise, at iba pa. Siyempre mayroon ding mga dating kakilala tulad ng True Dragon Holy Lord at ng Yin Yang Sect Leader. Nakita pa niya si Feng Shi sa karamihan at tahimik silang nagkatinginan. Umupo si Ding Wei sa tabi ni Ming at nakangiting nagtanong kung may tiwala siya. Sumagot si Ming na mayroon siyang tiwala ngunit nagtanong kung kailan magsisimula ang tournament at kung sabay-sabay bang makikipaglaban ang Five Elements Divine Dynasty sa 4 na Divine Land. Tumawa ang pinakamatandang senior brother at sinabing hindi at may napagkasunduan ng pagkakasunod-sunod saka iniabot ang listahan ng laban kay Ming. Tiningnan ito ni Ming at nakita niyang nahahati sa 3 yugto. Ang laban sa Martial Dominator, laban sa Supreme Master, at laban sa Martial Arts Saint. Sa unang 5 laban sa Martial Dominator ay wala pa ang Immortal Temple at sa ika-6 pa sila lalabas. Nang maunawaan ang pagkakasunod-sunod ay naupo siya ng matiwasay, pinakalma ang kanyang isipan at tahimik na pinaandar ang kanyang soul force. Dahil nakamit na niya ang Dharma Martial Soul ay sa isang pag-iisip lamang ay kaya niyang impluwensyahan ang mga batas ng kalikasan at sumabay sa kalooban ng langit. Nang makitang tahimik na si Ming na parang isang bundok na matatag ay tumango si Zhao Xin at sinabing ang kanyang junior brother ay may katangian ng isang tunay na martial artist at kahit siya ay hindi makapapantay. Natahimik ang pinakamatandang senior brother at sinabing maaaring si Ming ang makatuntong sa susunod na hakbang sa landas ng martial arts. Umiling ang isang upper elder at sinabing napakaikli pa ng panahon ng sibilisasyong martial at ang pag-angat nito ay resulta ng hindi mabilang na malalakas na nilalang sa loob ng mahabang panahon. Paano ito magagawa ng isang tao lamang at ang tanging inaasahan nila ay maging katulad siya ni Jin Shanbai dahil bawat dagdag na longevity realm ay nagpapalakas ng kanilang templo. Tumawa si Ding Wei at sinabing ayon sa kasaysayan ay may 40% tsansa ang mga disciple na pumasok sa longevity realm at masyadong maliit ang inaasahan ng upper elder. Tumawa ang upper elder at sinabing kung siya ay maging 9th realm longevity ay siya na ang magiging susunod na temple leader. Habang nag-uusap sila ay dumating ang Divine Lord kasama ang kanyang mga tauhan.
Isang longevity realm na master ang lumitaw sa ere at malakas na ipinahayag na opisyal nang magsisimula ang tournament at siya si Li Daoxing ang Holy Lord ng Qitian Holy Land na magsisilbing tagapamahala. May bamulong sa karamihan na ang Qitian Holy Land ay tila na ibalik ngunit ang totoo ay kontrolado na ng Five Elements Divine Dynasty at kumpara sa ibang 8 Holy Land na may kaunting kasarinlan ay tuluyan ang nawalan ng kalayaan ang Qitian kaya hindi katakatakang si Li Daoxing ang itinalaga. Ipinahayag ng tagapamahala ang unang laban sa pagitan ni Gu Hao ng Tongtian Divine Land at ni Tu Ren ng Five Elements Divine Dynasty nang hindi binabanggit ang pinag-aagawang teritoryo. Mula sa Tongtian Divine Land ay lumabas ang isang kabataang nakaitim na may mga itim na lotes na namumukadkad sa ilalim ng kanyang mga paa habang dahan-daang pumupunta sa arena. Ang kanyang mukha ay parang bangkay na walang ekspresyon maputla at kahit gwapo ay mahirap magustuhan. Mula sa Five Elements Divine Dynasty ay lumabas ang isang kabataang nakadilaw na kasuot ng maikling damit malinis at maayos at nakangiti siyang tumalon sa arena at binati si Gu Hao bilang matandang kaibigan. Malamig na sumagot si Gu Hao na hindi siya makakalaban nito ngunit hindi nagalit si Tu Ren at sinabing malalaman lamang ito sa labanan. Ang dalawa ay parang mga estatwang bato na nakatayo ng hindi gumagalaw ngunit sa totoo ay pareho na silang gumagamit ng kanilang soul force upang subukan ang lalim ng bawat isa. Sa paligid ng arena ay hindi mabilang naman ang ipis na asul na kidlat ang patuloy na lumilitaw at nawawala at ang kapaligiran ay puno ng matinding tensyon. Tila bihasa si Zhao Xin sa mga master ng iba't ibang puwersa at sinabi niya kay Ming na si Gu Hao ang itinuturing na pinakamahusay na henyo ng Tongtian Divine Land sa loob ng 10,000 taon at mas bata pa ito kaysa kay Ming wala pang 25 taon. Nakakita na si Ming ng mga henyo mula sa iba't ibang sibilisasyon sa Trial Land at hindi niya gaanong pinansin si Gu Hao at mahinahon siyang nagtanong kung diretsyong ipinadala ng Tongtian Divine Land ang kanilang pinakamalakas. Sumagot si Zhao Xin na ganoon nga dahil bawat laban ay kumakatawan sa isang malaking piraso ng teritoryo at hindi lamang ang Tongtian Divine Land kundi ang ibang puwersa ay diretsyong magpapadala ng pinakamalakas kaya sa simula pa lamang ay kailangan ng gamitin ni Ming ang kanyang buong lakas. Nagtaka si Ming at sinabing kung ganoon ay 36 na laban ang kanyang haharapin sa Martial Dominator at kung bawat laban ay sa iisang tao lamang ay isang laban lamang ang kailangan. Umiling si Zhao Xin at sinabing napakasimple ng kanyang pag-iisip dahil ang mga longevity realm ay may mga lihim na pamamaraan at sining upang palakasin ang kanilang mga disciple at maaaring sa isang laban ay hindi pa kaya ng kalaban ngunit sa susunod ay kaya ka ng patayin sa isang iglap. Nagulat si Ming at nagtanong kung gagamit din ba ang temple leader ng lihim na sining sa kanya. Hindi sumagot si Zhao Xin ngunit sinabi ng pinakamatandang senior brother na kung kinakailangan ay gagamit sila tulad ng Great Blessing Art, Golden Titan Divine Art, o Great Vajra Art na lahat ay makapagpaparami ng kanyang lakas ngunit hanggat hindi kailangan ay mas mabuting iwasan dahil may mga side effect ang mga ito. Tumango si Ming at sinabing nauunawaan niya. Idinagdag pa ng pinakamatandang senior brother na may masamang balita dahil ang dalawang nasa arena ay pawang mga incarnation lamang. Labis na nagulat si Ming ngunit naalala niyang mayroon din siyang immortal na incarnation kaya natural na mayroon din ang iba. Ipinaliwanag ng pinakamatandang senior brother na ang dalawang ito ay may higit sa isang incarnation at pinayuhan si Ming na magsanay ng mas maraming incarnation sa hinaharap upang mapalakas ang kanyang kakayahan at magkaroon ng karagdagang buhay at hindi madaling mapatay. Sinabi ni Ming na nangangahulugang ang nasa arena ay hindi ang pinakamalakas nilang anyo. Sumang-ayon ng pinakamatandang senior brother at sinabing malamang ay ganoon nga kaya si Ming ay may dehado at dapat mag-ingat dahil ang iba ay may ilang pagkakataon ngunit siya ay isa lamang. Hindi na nagsalita pa si Ming at tahimik na pinagmasdan ang laban upang husgahan ang lakas ng kalaban at ikumpara sa kanyang sarili. Si Tu Ren ang unang kumilos at ang kanyang itim na kamao ay lumagutok sa espasyo na parang isang bundok na gumugulong patungo sa kalaban. Walang ekspresyong hinarang ito ni Gu Hao ng kanyang sariling kamao. Dahil ipinagbabawal ang paggamit ng sandata at tanging katawan lamang ang pinapayagan ay kamao lamang ang kanilang magagamit. Kapag kumilos ang isang bihasa ay agad na malalaman kung may laman ito, sa isang suntok pa lamang ay marami nang nakita si Ming. Ang bilis ng bakal na kamao ay napakabilis na hindi kayang sundan ng ordinaryong mata at ang lakas nito ay napakalaki may nakatagong ilang kakaibang puwersa na palm unit sa espasyo. Tinaya ni Ming na ang lakas ng bawat suntok ay mahigit 1 bilyong kilo. Ang mas nakakatakot ay ang kanilang mga suntok ay hindi mahulaan ang anggulo ni ang target,
Mula sa paglabas ng kamao hanggang sa pagtatagpo ay hindi mabilang na ulit silang nagbago ng anyo. Malakas na sumalpukan ang dalawang kamao ngunit hindi tulad ng inaasahan ng mga manunood ay hindi sila naghiwalay, sa halip ay nagdikit ang kanilang mga kamao nagtutulakan. Pagkatapos ay gumalaw ang kanilang kabilang kamay at naging isang ulap ng liwanag na bumalat sa kanila at mula rito ay narinig ang sunod-sunod na pagsabog, napakatindi ng kanilang labanan. Nang makita ito ni Ming ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tinanong siya ni Zhao Xin kung ano ang kanyang palagay at kung ilang porsyento ang kanyang tsansang manalo. Mahinahong sumagot si Ming na kung ganoon lamang ang antas ay kaya niya silang talunin sa isang atake. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Xin at pinuri ang kanyang junior brother at sinabing nasa sabik siyang makita ang kanyang ipapakita. Sa mga dalubhasa ay mas mabilis na natatapos ang labanan, pagkaraan ng ilang saglit ay biglang naghiwalay ang dalawa at ang kanang braso ni Turen ay puno ng dugo habang siya ay maputla samantalang si Gu Hao ay hindi man lamang nagbago ng kulay at nanatiling kalmado. Sinabi ni Gu Hao na natalo siya at malamig na suminghal si Turen bago tumalon pababa ng arena at tunay na natalo siya. Ipinahayag ng tagapamahala na si Gu Hao ng Tungtian Divine Land ang nagwagi sa unang laban. Buong pagmamalaking bumaba si Gu Hao habang masayang nagdiwang ang kanyang mga kasamahan. Sa kabilang panig ay nagdilim ang mukha ng mga taga Five Elements Divine Dynasty at maging ang Divine Lord na ngayon ay Five Elements Emperor ay hindi nasiyahan. Sinabi niya kay Turen na huwag nang itago ang kanyang lakas sa susunod na laban at kung hindi ay papalitan siya ni Heiyu. Nang inig ang kalamnan sa mata ni Turen at magalang na sumang-ayon. Ipinahayag ng tagapamahala ang ikalawang laban sa pagitan ni Gu Hao ng Tungtian Divine Land at ni Zhao Wuji ng Eternal Divine Mountain. Isang kabataang nakalila ang tumalon sa arena. Siya ay mataba, may malaking tenga at napakatangkad na parang isang bundok ng laman. Nakahubad ang kanyang itaas at ang kanyang patong-patong na taba ay umalon-alon na parang alon sa bawat galaw niya, isang tunay na kahangahangang tanawin. Ang matabang kabataang ito ay si Zhao Wuji at ngumiti siya kay Gu Hao at sinabing siya si Zhao Wuji at pinayuhan itong sumuko na habang may oras. Malamig na ngumiti si Gu Hao at sinabing siya ang dapat magsabi niyan. Natuwa si Ming at nagtanong kung bakit tila may kumpiyansa si Zhao Wuji na magpasuko kay Gu Hao at kung sikat ba ito. Mariing tumango si Ding Wei at may seryosong ekspresyong ipinaliwanag na kahit si Gu Hao ang itinuturing na henyo ng Tungtian Divine Land sa loob ng 10,000 taon ay mas mababa pa rin siya kay Zhao Wuji. Ang dahilan kung bakit ganoon kataba si Zhao Wuji ay dahil sinasanay niya ang isang kakaibang teknik na tinatawag na Heaven Devouring Divine Technique na kayang gawing lakas ang anumang kainin at gawing enerhiya ang lahat ng bagay. Ang kanyang taba ay isang napakalambot at matibay na depensa at kahit 10,000 suntok ng kapantay niyang lakas ay hindi siya masasaktan. Nagtaka si Ming kung mayroon palang ganoong teknik na ginagawang armor ang taba. Idinagdag ni Zhao Xin na hindi dapat maliitin si Zhao Wuji dahil wala pa itong 25 taon at kamakailan lamang ay napatay nito ang isang Dharma Heaven Realm na deity mula sa Beyond Heaven, patunay ng kanyang lakas. Nang tanungin ni Ming kung ito rin ba ay isang incarnation ay sumagot ang pinakamatandang senior brother na kilala niya si Zhao Wuji at minsan ay iniligtas pa niya ito sa Beyond Heaven. Mayroon itong 3 incarnation na nagsasanay ng Heaven Devouring Divine Technique, Heaven Killing Divine Technique, at Heaven Escape Divine Technique. Tumango si Ming at sinabing kahanga-hanga ito. Tinanong siya ni Ding Wei kung paano niya ito haharapin at sumagot si Ming na aatakihin niya ang kanyang mga mata. Nagduda si Yulian yan at sinabing mahirap ito dahil tiyak na mabuti itong pinuprotektahan. Sumagot si Ming na dahil napakataba nito ay mabagal ito kumilos at mas mabilis siya at ito ang kanyang kahinaan. Habang nagsasalita sila ay umatake na si Gu Hao at tila ginamit din niya ang paraang naisip ni Ming, diretsang tinutok ang mga mata ni Zhao Wuji. Ngunit isang nakagigimbal na eksena ang naganap, ang taba sa itaas na katawan ni Zhao Wuji ay dumausdos patungo sa kanyang ulo at binalot ang buong mukha ng mahigpit pati na ang mga mata. Ang taba ay tila may nakatagong nakakatakot na enerhiya at isang lilang liwanag ang kumislap at direktang pinalipad si Gu Hao. Sa unang sagupaan ay malinaw na walang nakuhang bentahe si Gu Hao at sa halip ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang nakakunot ang noo. Malakas na tumawa si Zhao Wuji at sinabing sa ganoong antas ng lakas ay nais nitong talunin siya at ginamit ang Heaven Devouring Shockwave upang wasakin siya.
Isang puting alon ang biglang kumalat at pinalipad si Guhao nang walang pagkakataong makaiwas dahil sadyang maliit lamang ang arena. Nang tumigil si Guhao ay nasa labas na siya ng arena at ayon sa patakaran ay nangangahulugan ito ng pagkatalo. Buong pagmamalaking sinabi ni Zhao Wuji na natalo na ito. Ipinahayag ng tagapamahala na si Zhao Wuji ng Eternal Divine Mountain ang nagwagi sa ikalawang laban. Kumunat ang noo ni Ming at hindi niya inaasahang matatalo si Guhao ng ganoon kabilis. Bumuntong hininga si Ding Wei at sinabing napakalakas ng Heaven Devouring Shockwave ni Zhao Wuji. Sumang-ayon ng pinakamatandang senior brother at sinabing natural na matatalo si Guhao dahil ang ataking ito ay naglalaman ng lakas ng dalawang tao. Malinaw din itong nakita ni Ming at tumango ipinaliwanag na ang unang atake ni Guhao ay sinipsip ni Zhao Wuji at ang kanyang ginamit ay ang lakas ni Guhao at ng kanyang sarili, dalawang lumaban sa isa kaya hindi katakatakang natalo si Guhao. Nag-alala si Ding Wei at tinanong kung paano ito haharapin ni Ming kung ganoon din ang gawin sa kanya. Ngumiti si Ming at sinabing saka na niya iisipin ito. Ipinahayag ng tagapamahala ang ikatlong laban sa pagitan ni Turen ng Five Elements Imperial Dynasty at ni Jinuo ng Origin Divine Sea. Nanliit ang mga mata ni Ming dahil ang ipinadala ng Origin Divine Sea ay si Jinuo. Noong nasa Void Heaven sila ay nagkasagupa sila ni Jinuo at nagkaroon nito ng Dharma Martial Soul na may malakas na kakayahan at halos kapantay lamang sila ng lakas. Kung wala ang kanyang Ruyi Robe ay hindi sana niya nakayanan ang mahiwagang atake nito. Nagtanong si Ding Wei kung si Jinuo ba ang inapo ni Jizin at tumango si Zhao Xin bilang pagsang-ayon at ipinaliwanag na ang taong ito ay may napakalaking pangalan bilang pinakamahusay na henyo ng Eternal Divine Mountain. Nagulat si Ding Wei at nagtanong kung mas malakas pa ba siya kaysa kina Guhao at Zhao Wuji. Sumagot si Zhao Xin na hindi niya alam kung mas malakas ito kaysa sa kanila ngunit narinig niyang si Jinuo ay patuloy na gumagamit ng isang divine robe upang pigilan ang kanyang antas at hindi kailanman ipinakita ang kanyang tunay na lakas. Nagsalita si Ming at sinabing nakalaban na niya ito noon at noong panahong ito ay magkapantay sila ngunit ngayong mayroon na siyang Dharma Martial Soul ay madali na niya itong madudurog at sa pinakamasama ay mapipilit niya itong ilabas ang tunay nitong lakas. Sa arena ay hindi maganda ang mukha ni Turen at kumpara kay Guhao ay tila mas kinatatakutan niya si Jinuo. Binati siya ni Jinuo na may ngiti sa mukha at mahinahong sinabing mahigit isang taon na silang hindi nagkita at hindi niya inaasahang sa arena sila muling magtatagpo. Malamig na suminghal si Turen at sinabing tumigil ito sa mga walang saysay na salita at nais niyang subukan ang Origin Divine Technique nito. Tumawa si Jinuo at sinabing ang init pa rin ang ulo nito at inanyayahan itong umatake. Ginamit ni Turen ang Five Elements Divine Fist at ang kanyang katawan ay naglabas ng 5 kulay na banal na liwanag habang mula sa mahigit 10 metro ay isang suntok ang biglang dumating sa harap ni Jinuo na diretsyang nakatutok sa kanyang puso. Bahagyang ngumiti si Jinuo at iniikot ang kanyang palad sa harap ng kanyang dibdib at isang mahinang tunog ang narinig habang madali niyang pinawi ang lakas ng suntok. Pagkatapos ay ginamit niya ang Heavenly Demon Capture at ang kanyang palad ay sumulong at bumuo ng isang higanteng kamay na gawa sa mga simbolo na parang isang malaking bundok na hamampes walang makakapigil. Sa harap ng higanteng kamay na ito ay biglang nagbago ang mukha ni Turen at buong lakas niyang pinaandar ang kanyang kapangyarihan hanggang sa lumitaw ang isang malaking soul form sa kanyang likuran, isang demonyong Diyos na may 8 braso at 4 na mukha, may ulo ng aso at katawan ng tao na may hawak na 8 nagliliyab na sandata. Pinilit si Turen na ilabas ang kanyang soul form at ang kanyang lakas ay sumabog at isang malakas na hangin ang biglang nagtulak palayo sa Heavenly Demon Capture ni Jinuo. Ngunit ginamit naman ni Jinuo ang Heavenly Demon Suppression at ang kanyang palad ay biglang nagbago ng anyo at ang lakas nito ay dumami ng ilang ulit at sa isang iglap ay pinalipad ang soul form ni Turen palabas ng arena. Galit na sinabi ng Five Elements Emperor na isa itong walang saysay at kitang-kita ang kanyang matinding inis. Ipinahayag ng tagapamahala na si Jinuo ng Origin Divine Sea ang nagwagi sa ikatlong laban. Nagbulong-bulungan ang mga tao sa ibaba, sinasabing si Turen ay 2 ulit nang natalo at malinaw na sa larangan ng mga disciple at tagapagmana ay hindi makapantay ang Five Elements Divine Dynasty sa 4 Great Divine Lands. Bahagyang ngumiti si Jinuo at bumaba ng arena samantalang si Turen ay namumutlang bumalik na nakayuko. Siya ay tiyak na isang itinakdang henyo ngunit ang kanyang mga kalaban ay sadyang napakalakas at kahit ginamit niya ang kanyang buong lakas ay hindi siya makalaban.
Maliwanag na kailangan ng palitan ng Five Elements Divine Dynasty ang kanilang kalahok at magdala ng tunay na malakas. Sinabi ng pinakamatandang senior brother sa grupo na tanging ang Divine Lord lamang ang malakas sa Five Elements Divine Dynasty at wala silang sapat na pundasyon at tila ilalabas na nito ang kanilang huling baraha. Nagtaka si Ding Wei at nagtanong kung bakit ang Four Great Divine Lands ay diretsang nagpapadala ng pinakamalakas samantalang ang Five Elements Divine Dynasty ay nagpadala ng mahina. Mahinahong sumagot ang pinakamatandang senior brother na may dahilan sila ngunit anuman ito ay hindi nila dapat maliitin ang Five Elements Divine Dynasty at pinaalalahanan silang huwag kalimutang ito ay lumalaban sa Four Great Divine Lands kaya ang lakas nito ay dapat mas malakas kaysa sa alinman sa mga Divine Land. Hindi nagtagal ay nagsimula ang ika-4 na laban si Zhao Wuji ng Eternal Divine Mountain laban kay Jinoo ng Origin Divine Sea. Ito ay isang laban na puno ng inaasahan at ang lahat ay nanlaki ang mga mata at may ilan pang lihim na nagbukas ng pastahan kung sino ang mananalo. Hindi pinansin ni Ming ang usapan ng mga tao at mahinahon lamang na pinagmasdan ang laban. Lumitaw si Zhao Wuji sa arena at malakas na tumawa at sa kanyang pagtawa ay umalon-alon ang kanyang taba sa buong katawan at malakas niyang sinabing si Jinoo ay may utang na isang sampal sa kanya. Hindi na unawaan ng mga tao ang ibig nitong sabihin ngunit biglang sinampal ni Jinoo ang kanyang sariling mukha nang may sapat na lakas upang mag-iwan ng 5 itim na marka ng daliri at may dugong lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Matapos sampilan ng sarili ay mahinahon niyang sinabing noong nakaraan ay nagpustahan sila at ang matalo ay sasampalin ng sarili at ngayon ay wala na siyang utang dito. Ang mukha ni Zhao Wuji na sobra ng mataba ay naging isang bante ng nanginginig na laman sa kanyang pagtawa at sinabi niyang hindi nito kayang wasakin ang kanyang depensa kaya sa pinakamabuti ay tabla lamang sila. Mahinahong nagtanong si Jinoo kung ganoon ba at sinabing mayroon siyang isang sinanay na sword energy at nagtanong kung kaya ba nitong harangan ito. Nagbago ang mukha ni Zhao Wuji at nagtanong kung lalabag ito sa patakaran dahil hindi maaaring gumamit ng panlabas na bagay sa arena. Sumagot si Jinoo na ang kanyang hininga ay hindi maituturing na panlabas na bagay at huminga siya ng isang tuwid na sinag na parang palaso na lumipad ng mahigit 10 hakbang at tumama sa lupa nag-iwan ng isang malalim at maliit na butas. Agad na sinabi ng tagapamahala na ang sinanay na Genjin Energy ay hindi maituturing na panlabas na bagay at maaaring gamitin. Malamig na suminghal si Zhao Wuji at sinabing kahit may sword energy ito ay hindi nito kayang wasakin ang kanyang depensa. Sumagot si Jinoo na ang sword energy na ito ay 2 ulit pa lamang niyang ginamit, noong una ay nasa martial guru pa lamang siya at ginamit niya ito upang pumatay ng isang martial art saint at noong pangalawa ay bagong pasok pa lamang siya sa martial dominator at ginamit niya ito upang pumatay ng isang deity at nagtanong kung sa pagkakataong ito ay mapapatay ba niya ito. Malakas na tumawa si Zhao Wuji at sinabing napakayabang nito at ginamit ang Heaven Overturning Palm upang talunin siya at siya ang unang umatake. Ang kanyang makapal na palad ay parang goma na biglang humaba ng 10 ulit at ang palad ay lumaki ng mahigit 10 ulit at mariing humampas kay Jinoo at sa kanyang palad ay 3,000 killing formation ang bumuo ng isang itim at kakaibang formation na bumaba mula sa itaas. Hindi nagbago ang mukha ni Jinoo at ang kanyang katawan ay biglang naglaho na parang pumasok sa ibang espasyo at ang palad ay dumaan lamang sa kanya nang hindi siya nasaktan. Sa sandaling dumaan ang palad sa kanyang katawan ay naglabas siya ng isang sinag ng liwanag na kasing nipis ng sipit at kasing bilis ng kidlat na nakakasilaw at hindi matingnan at agad itong dumating sa leeg ni Zhao Wuji at mabilis na umikot. Isang malakas na sigaw ang narinig at ang malakas na depensa ni Zhao Wuji ay nahiwa ng liwanag at bumukas at maraming lilang liwanag ang tumagas at bumagsak sa lupa. Ngunit ang liwanag ay nakapasok lamang sa panlabas na depensa at hindi tuluyang nasugatan si Zhao Wuji na mabilis na umatras at tumalon palabas ng arena at malakas na sinabing sumusuko na siya. Inilagay ni Jinoo ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at bahagyang ngumiti saka bumaba ng arena. Ipinahayag ng tagapamahala na si Jinoo ng Origin Divine Sea ang nagwagi sa ika-4 na laban. Ang mga tao sa ibaba ay nagbulong-bulungan at lahat ay nagsabing napakalakas ni Jinoo at ang Origin Divine Sea ay karapat-dapat na maging pinuno ng 4 Great Divine Lands at ang lakas ni Jinoo ay sadyang nakatatakot dahil noong bagong pasok pa lamang siya sa Martial Dominator ay nakapatay na siya ng deity at sa kasalukuyan niyang lakas ay maging ang nasa ibaba ng Third Realm Dharma Heaven ay hindi niya kalaban.
May nagsabi ring may malaking pinagmulan si Jinoo at ang kanyang ama na si Jizin ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa Origin Divine Sea, isang 7th realm longevity na may hawak ng isang buong malaking mundo, isang tunay na malakas. Kahit si Zhao Wuji ay itinuturing na malakas, ay natalo sa isang atake lamang at sinabi ng iba na hindi siya dapat na unang umatake dahil kung hindi ay hindi sana siya natalo ng ganoon kabilis. Nang makita ito ay bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ng pinakamatandang senior brother at sinabi niya kay Ming na si Jinoo ay sadyang mapanganib at kahit siya sa ganoong antas noon ay hindi naging ganito kalakas. Nanatiling kalmado si Ming at sinabing huwag mag-alala ang pinakamatandang senior brother dahil hindi siya matatalo.